good afternoon mga papa. Yan, today magra-ride ako dito sa Bacoor Loop. Medyo matagal-tagal na ako hindi naka-ride since last ride ko sa may Laguna. At ito pa lang yung recover ride ko. Medyo napagod ata ako sa ride ko, kaya samahan nyo ako today kung saan ba iikutan natin dito sa may Bacoor. Kaya please watch until end mga papa. Good day mga papa, nagbabalik si Papa Beck. Ayan mga papa, sabi ko nga kanina sa intro ko, ito yung unang bike ko after kong mag-ride ng Laguna sa may Pagsanhan. Medyo napagod ata ako at isang linggo kong hindi nakapadyak mga papa, kaya ito lang yung recover ride ko at itatry natin ikutin itong Bacoor. Sa tagal-tagal ko na dito sa lugar na to since birth. Ngayon ko lang iikutin ng bike to itong Bacoor Loop. At yun, samahan nyo ko mga papa at para makita nyo din at may mabigay din tayo ulit ng mga advice at tips at ano ba meron dito sa lugar nanto. At yan, again, maraming salamat nga pala mga papa sa mga nag-subscribe to my channel. Ngayon po nasa 400 subscriber na tayo. At yun, road to 1,000 subscriber tayo mga papa. Kaya again, maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe to my channel, Papa Beck as a friend, please subscribe and also click the bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga ride at makasama ko kayo sa mga papadyakan pa natin. Yan mga papa, at nandito tayo sa kahabaan ngayon ng Evangelista Street. Itong lugar na to, dediretsuhin natin to hanggang sa may Talaba, yung intersection ng Coastal Road. Tapos tatawirin natin, papunta tayo ng Sapote. Tapos diretso lang to papuntang Aniban, Ligas, Bayanan, San Nicolas, tapos Molino, tapos ikot tayo doon sa may Buhay na Tubig. Tapos babalik, papunta tayo may Paliko, tapos papasok tayo sa may Real, Bacoor, Salinas, tapos balik sa Mabolo. Yan yung magiging ruta natin para mabuo natin yung loop sa Bacoor. Yan, at ngayon gamit natin mga papa yung mountain bike. At yun, sabi ko nga recover ride, chill ride lang tayo dito. At yan mga papa, kung mapapansin nyo itong vlog ko nga pala, medyo mahaba siya unlike dun sa mga previous vlog ko, mga nasa 20 minutes lang. Ito ginawa ko halos hindi ko na kinat yung ride ko dito since maganda naman yung pagre-record natin ng video. Kaya yun, siguro lalagyan na lang natin ng background music yung iba pagka hindi tayo nagsasalita, kaya para hindi rin kayo mainip. At yun mga papa, watch nyo this vlog until end. Ayan, at nandito na tayo sa Bacoor town proper. At yan yung sa may harap natin yung Bacoor St. Michael Parish Church. At yan yung left side yung old Bacoor Municipal. Yan. Kaya mga papa, yun, at ano ba yung una nating masasabi about dun sa ride natin sa may Laguna. Ayun, at nag-enjoy naman ako dun sa ride. At maganda naman yung weather. At yun lang nga, sabi ko, hindi lang naging successful yung gagawin sana namin Laguna Loop. Kasi mga papa, pagdating namin sa may Pagsanhan, at medyo nag-iba yung panahon, umulan,
Tapos medyo madilim yung side ng Parizal. Kaya medyo mas mahirapan kami kung itutuloy namin yung ride papunta doon sa may Rizal. Kaya ang naging plano ng grupo namin is bumalik na lang papunta doon sa may San Pedro, pa Alabang Muntinlupa, para yun babawi na lang kami sa susunod pag nakapag-set ulit ng bagong schedule. Kahit hindi naging successful, at least na-experience ko din yung almost 200 kilometers ride. At yun, first time ko lang yun mga papa. At kinaya naman natin ang ano lang after nung ride, yun, medyo talagang nagpahinga tayo kasi yun nga, sabi ko, hindi naman tayo regular dati na nagbabike. Nag-start lang talaga tayo magbike mga Feb o March this year. At nagpa-practice lang tayo pa konti-konti at ini-enjoy lang natin yung biking. At the same time yun, sinamahan natin ang pagbablog. Kaya sa awa naman ng Diyos at maganda naman yung naging outcome ng pagbablog natin. Kaya maraming salamat dun sa mga sumusuporta ngayon kay Papa Beck. Ayun, thank you po sa lahat sa inyo. God bless to everyone and ride safe po tayo mga papa. Papa, first time natin nag-ride ng hapon. Yun, kasi minsan ang hirap gumising sa umaga eh. Kaya ito, tinry natin ngayon 4 o'clock. Ikot lang naman tayo dito sa Bacoor. Kaya magbabacoor loop tayo. Ayan, medyo hindi naman ganun kainit. Kaya okay naman mga papa. Yan, sabi ko nga kanina, first time ko din na nag-ride ng hapon. Kasi talagang ang regular na ginagawa ko, gumigising ako ng maaga. Tapos nag-ride tayo ng at least mga 2 hours sa morning bago mag 8 o'clock. Dapat nasa bahay na tayo. At since yun nga, dahil doon sa ride ko sa Laguna, minsan mas nahirapan ako gumising ngayon ng umaga. Tapos yun, may ginagawa din tayo pag morning, namamalengke pa tayo, naglalaba, namamalansya. Yun, kaya hindi tayo nakapag-ride ng umaga. Kaya ngayon, ang ginawa ko, tinry ko sa hapon. Yun, anong masasabi ko pag hapon naman yung ride? Yun, sa tingin ko, maganda din palang mag-bike sa hapon. Kasi hindi rin ganun kainit. Yun lang ang mas nakita ko, mas marami siyang sasakyan compared dun sa mas maaga. Doon lang sa experience na nakita ko dito sa pagra-ride ko. Tapos mas maiksi yung liwanag na gagawin pagkahapon. Kasi nga pagka na-late ka dun sa target schedule mo, aabutin ka ng dilim. Yun lang yung isang nakita kong medyo hindi ko gusto pagka hapon ka nag-ride. Kailangan talaga pagka ginawa mo to, either naka-schedule ka ng short ride o kaya may dala ka talagang ilaw at brake light. Kasi kung aabutin ka talaga ng gabi, at yun nga sabi ko, siguro mas for me, mas delikado din yung dilim. Lalo na nga kung mag-isa kang magra-ride ng ganito. Pero kung group ride siguro pwede din. Kaya lang medyo mas risk talaga yung mag-bike ng gabi. Kaya yun, kung gusto nyo subukan ng hapon, siguro talagang short ride lang. Kasi itong ginawa kong ride dito sa Bacoor Loop, halos 24 kilometers lang itong ginawa natin. Talagang nag-recover ride lang tayo. At hindi naman tayo tumigil sa ride nanto. Talagang pinadyak lang natin ng diretso. At yun, nung tinignan ko naman yung ating record sa Strava, naka 19 kilometers average naman ako dito sa Bacoor Loop.
na kahit medyo madaming sasakyan at mga tigil, yun na kahit paano nakaspin tayo ng medyo maganda. Ayan mga papa, nandito na ngayon tayo sa may Patalaban na to, Bacoor. Itong lugar ng Talaba, wala namang mga talabang nakukuha dito, kaya lang yun lang yung pangalan ng lugar dito, yung Talaba, Bacoor. Ito yung tawid ng Coastal Road at didiretso lang tayo papunta sa may Sapote. Yung Sapote, ito yung public market ng Bacoor sa may Sapote, Bacoor. Kaya yan mga papa, kung mapapansin nyo talaga yung vlog ko dito, sabi ko nga parang roto hindi ko talaga kinat na yung mga video, as in continue lang yung usap natin, yung pagbibigay natin ng idea at tips dito. At ayan, kung mapapansin nyo yung Talaba, medyo dito talaga nagkakaroon ng traffic kasi ito yung palabas papuntang Manila. Itong Evangelista kasi dinadaanan ito ng mga nanggagaling sa Kawit, Noveleta, Cavite City, Tansa, lahat ng pupunta ng Manila. Ito yung nagiging way pag dumaan dito sa Bacoor, pag hindi gumamit ng Cavitex at hindi gumamit ng Aguinaldo Highway. Ito yung isang alternate route pag galing dun sa mga lugar na sinabi ko. Kaya sa umaga talagang masasabi ko medyo traffic to pag pumapasok tayo sa trabaho, kailangan maaga. Ayan mga papa, ito yung intersection na sinasabi ko sa Coastal Road. Tumawid lang tayo, yung kaliwa, yan yung pa-Manila, tawid tayo papuntang Sapote. At after nung lugar ng Sapote, yun, tatawirin natin yung Aniban, Bacoor. Kaya dun sa mga tiga Cavite, siguro yun, may idea naman kayo kung ano yung mga lugar dito. At least ngayon masishare ko, kung hindi nyo pa alam, at least yung mga tawag dito sa lugar, yung mga barangay, at least may idea kayo na ito yung mga pwede nyong daanan kung sakaling pupunta kayo sa Molino, kasi ito yung isang pwedeng way papuntang Daang Hari, papuntang sa Litran, kasi may daan yung Molino, o pupunta kayo ng Bermosa, pwede rin kayo dito dumaan sa loob. Yan, kaya sinishare natin yung mga lugar na pwede natin madaanan. Yan yung ginagawa natin dito sa vlog ni Papa Beck. Kaya yun, watch nyo lang mga papa. Enjoy my vlog. Yan mga papa, dito tayo sa Sapote. Daming tao. Ayun. Dito tayo ng Bacoor Loop. Kaya watch nyo mga papa. Yan mga papa, ito yung sinasabi ko intersection sa may Sapote public market. Ito yung tinatawag na Sapote Kalinisan. Nandiyan yung Jollibee Sapote. At itong kadiretsuhan, ito yung Aniban, Bacoor. Nung araw kasi mga papa, nung unang panahon, medyo matagal na yun. Ito lang talaga yung way na madadaanan nung hindi pa bukas yung Molino Boulevard. At ang isa pang way na nadadaanan yung may Paliko pa Mambog. Yan lang yung mga nadadaanan namin nung araw papunta dito sa mga lugar nanto. Pero nung ngayon, yung nabuksan na yung Molino Boulevard, yun na yung naging parang main road o yung highway na pwede nyo daanan pag pupunta kayo dito sa Molino. Pero nung araw, ito lang talaga. Kaya kung mapapansin nyo, marami pa rin jeep at congested pa kasi talagang sobrang daming tao dito, yung mga pupunta ng Molino. At alam naman natin na yung lugar ng Bacoor is naging lugar ng mga dinayo na, yung mga nag-migrate na, yung ibig sabihin yung mga tumira sa subdivision na tinayo sa Bacoor, talagang dumami yung population ng Bacoor. Kaya yun yung naging reason bakit sumikip din at syempre dumami yung sasakyan at na-develop yung bayan ng Bacoor.
Kasi nga, dumami yung population, dumami yung establishment, at gumanda yung income ng Bacoor government. Ayan mga papa, ayan yung mga nasi-share natin pagdating sa mga ganitong pagbabike natin. Hindi lang puro yung biking. Siyempre, yun nga sabi ko, sinishare din natin yung mga bike destination at yung mga tips na rin sa pagbabike based on my experience. Kasi yun, hindi naman tayo professional na cyclists o bikers na kumakarera. Basta tayo, ine-enjoy lang natin yung biking. At the same time, yun nga, sabi ko, ine-enjoy lang natin itong pagbablog para na-share natin doon sa mga kapwa natin na bikers o yung mga viewers natin at least nagkaroon ng idea para ayun, magkaroon ng tips o ano man ang pwede nilang makuha dun sa sinishare natin. Ayan, no? Tapos may kasabay tayo na nagbabike. Ang lakas din magbike. Yan yung mga yan yung mga nagbabike na everyday nagbabike to work. Talagang batak na batak. Kaya lang, yun nga, walang helmet. Sana kahit paano may protection si Papa dyan sa pagbabike. Kaya ride safe sa inyo na lang at yun, ingat talaga tayo. Ayan. At nandito tayo sa may Aniban, Bacoor. After nun tong Aniban, ligas na. Ayan. At ganito lang yung karsada dito. Talagang 2 lane lang. Kung sa salubungan lang yung karsada sa lugar nanto. At di naman delikado kasi parang hindi naman ganun kabibilis yung mga sasakyan dito. Kaya doon sa mga nagpaplano na magbike dito sa lugar, okay naman, mukhang safe naman dahil nga sa nakita ko hindi naman ganun kabibilis yung mga sasakyan at yun, yung mga jeep lang syempre pag tumitigil kung saan pumara yung pasahero, yun lang yung talagang naging traditional na ginagawa na ato ng mga driver ng jeep pampasero. Pero trivia ko, alam nyo ba kung bakit tumitigil yung mga jeep sa gitna pag may pumapara? Doon sa akin nakita at parang natanong ko doon sa ibang driver, yung palang reason bakit sila tumitigil kung saan may pumara is para hindi sila ma-overtake para yung paserong susunod nila madampot pa nila. Kasi nga naman kung tatabi ka tapos yung susunod na jeep dun sa likod overtake, di after nun mawawalan ka na ng pasero. Parang yung naging mindset ng mga driver ng jeep sa nakikita ko na tumitigil sila pag pumara ka. Experience nyo kung nakasakay kayo ng jeep, pag pumara kayo, tigil talaga sila kasi tigil sila kung nasaan sila. Hindi sila tumatabi. Siguro may ilang driver na lang, yung mga baguhan driver siguro, pero yung mga traditional driver ganun. Sa mga na-experience ko, tumitigil sila pag para mo, tigil sila doon lang mismo. Kasi ang ano nila talaga, para hindi lumampas yun sa likod mo, di makatakbo sila ng diretso ulit, nandun na sa likod yung dating, yung nasa likod na jeep, di ba? Yun sa napansin ko lang, mga papa. Ayan, at kung mapapansin nyo, itong lugar talaga, sabi ko nga, maganda siyang bike destination kung malapit kayo sa lugar at naghahanap kayo ng mga mapupuntahan na pwedeng i-loop nyo. Ito maganda itong lugar nito sa Bacoor. At hindi naman delikado sa nakita ko at maganda naman yung lugar. Patag naman yung karsada at makapagbike kayo ng ayos dito. At the same time, sabi ko nga doon sa mga previous vlog ko, marami na mga pwedeng puntahan sa Bacoor, makainan, mapasyalan, na mag-i-enjoy kayo. At may mga resort din naman dito, kaya yung mga gustong pumasyal, marami kayong mapupuntahan yon, mga papa. Kaya enjoy dito. Yan mga papa, tingnan nyo, may kabayo pa dito. Ganyan dito sa Ligas.
Yan mga papa, nung araw talaga, ganyan dito sa may Ligas. Marami pa nag-aalaga ng kabayo. Kaya yun, shout out mga papa! Yan, sabi ko nga marami pang mga kabayo na alaga siguro yung mga tiga dito. Kasi kung hindi nyo natatanong talaga, itong lugar ng Bacoor, lalo na itong Ligas, Ligas, Bayanan, Pamulino, bukid na bukid to ng araw. Talagang palayan tong lugar na to. Kaya yun, marami talagang lihitimong tiga dito na marami nag-aalaga siguro ng kalabaw, baka, kabayo, tapos yung mga taniman ng palay, prutas. Yan, hanggang ngayon lang nangyari lang talaga na convert yung mga dating bukirin sa naging subdivision. Kaya sabi ko nga kanina, yung population ng Bacoor biglang lumaki dahil doon sa mga nag-migrate na tiga ibang lugar na napatira na dito sa Bacoor. Kaya yun ang naging sitwasyon dito. Pero itong lugar na to, masasabi ko siguro na marami pa talagang lihitimong tiga dito itong lugar na to. Kaya kung mapapansin nyo yung karsada nila, sabi ko nga talagang hindi na na-expand kasi parang ano tawag doon, yung lugar nila talagang lihitimong tiga dito. Yan na yung mga bahay nila nakatayo ng araw. Yung mga nasa likod lang nanto, yun yung mga na-convert talaga doon sa subdivision. Ayan, kung makikita nyo, napakalinis naman ng Bacoor at napaka tahimik naman doon sa mga nakita ko at maayos naman talaga at ayan at maayos at mukhang safe naman na pag nagbike tayo. Siyempre yun ingat lang talaga tayo pagka nagbabike. Ayan mga papa, at sabi ko nga kanina yung vlog ko talagang hindi ko kinat, talagang parang raw lang siya. Tapos mamaya lalagyan ko na lang siguro ng ibang background music para sinubukan ko lang kasi dati may iksi lang yung vlog ko ngayon try lang natin na mag-vlog ng ganitong kahaba. Yan mga papa, sarap din pala ng pag nagbabike ng hapon, hindi ganun kainit. Tapos sa tagal-tagal ko dito, first time ko lang na nakapag-bike dito. Kaya ito, ikutin natin Bacoor Loop. Sawari ko'y lumipas na kaliliman ng araw. Dahan-dahan pang kumigising at ngayon'y papawi na. Muntik na nasanay ako sa aking pag-iisa. Kaya nang iwanan ang wakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
na nasanay ako sa aking pag-iisa. Kaya nang iwanan ang wakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ka, magbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang aking mundo, pagkatuloy pa rin. Yan mga papa, sabi nga ng kanta tuloy pa rin. Yan, sabi ko nga sa nangyaring sitwasyon sa buong mundo dahil sa nangyaring pandemic, ang dami talaga nakapektuhan na pangyayari sa lahat ng tao. Pero yun, tuloy lang tayo sa agos ng buhay. Wag lang tayong mawalan ng pag-asa. Sabi nga sa buhay hindi masamang magpahinga, basta tuloy lang tayo, wag lang tayong susuko. Ayan mga papa, yun nga, kasi talagang napakalaking epekto ng pandemic dahil sa sitwasyon nangyari. Maraming unang-una yung kabuhayan, dami nawalan ng trabaho. Yung iba, bagamat may trabaho, pero syempre nabawasan yung kita. Ganun din naman sa mga nagnenegosyo. Kaya yung nangyari sa pandemic na to, walang mayaman, walang mahirap, lahat apektado. Yun, lahat naranasan ito. Kaya lang, yun nga, sabi ko, kanya-kanya na lang tayong diskarte sa buhay. At syempre, kanya-kanya tayong dasal na paano tayo magiging matatag sa sitwasyon. Kaya yun lang masasabi natin, huwag tayong susuko dun sa nangyari. Kung ano man yung mga naging hamon sa buhay, tuloy lang ang laban. Diba mga papa, enjoy lang natin yung buhay. Kaya yun, dun sa mga nagbabike, diba, ito yung naging parang naging extended na para matanggal yung stress talaga. Ito yung naging ginawa natin noong time ng pandemic, since lahat tayo, hindi tayo makakilos. Ito lang yung pagkakataon na pwede tayong lumabas ng nakakapag-exercise tayo, yung pagbabike. Kaya napakalaking bagay ng nangyari din sa bike community. At yun, kung napansin nyo nga, yung business ng mga nagtitinda ng bike, naging boom siya, naging successful this pandemic. Kasi worldwide talagang namang naging in demand siya. Ibig sabihin, daming demand, kumonti yung supply. Kasi nga, sobrang halos lahat ng kabataan ngayon nagbabike. Ito kasi naging nila talaga time para ma-divert yung nangyari doon sa pandemic. Siyempre, sabi ko nga, medyo nakaka-stress yung pag nasa bahay ka lang. Kaya daming kabataan ngayon na nakita natin na nagbabike. Kasi nga, pag after ng online school nila, ito yung ginagawa nilang pampatanggal ng stress. Tapos sa katulad naman natin na nagtatrabaho, ganun din, after nung work, ito yung ginagawa din natin para matanggal yung stress at the same time makapag-exercise tayo, diba mga papa? Kaya yun, tuloy-tuloy lang mga papa, enjoy lang natin, diba? Kung ano man yun na nangyaring sitwasyon sa buong mundo, kasi hindi lang naman sa Pilipinas siya, na talagang worldwide yung nangyaring pandemic. Ayun, enjoy lang natin yung sarili natin na makabalik dun sa ganitong new normal,
Diba? Bagamat medyo matagal pa ata para bumalik dun sa normal, at least yung ganitong sitwasyon makapag-adjust tayo. Kaya mga papa, yun ang masabi lang natin talagang enjoy lang natin. Wag lang tayong masyadong magkimkim ng mga saloobin. Ito yung way of releasing yung stress natin. Try lang natin na mag-bike. Kaya, di ba mga papa, masaya lang yan. Ganyan lang sa buhay ng tao. Kailangan enjoy life lang natin yan. Kasi hindi mo masabi talaga, ang dami natin na balitaan. Di ba? Nakakalungkot na pag nagbubukas tayo ng Facebook natin, ang lagi natin nakikita kung hindi candle. Diba, gigreet tayo ng hindi na birthday, condolence na, diba? Parang napakabigat talaga na nangyari. Kaya dasal lang tayo mga papa na yun, maging okay na ulit yung sitwasyon. At ngayon, padating naman yung eleksyon. Yun, sana maging isa lang tayo. Yun, sabi ko nga, karapatan ng bawat isa yung pagboto. Kung meron kayong gustong iboto, diba? Huwag lang tayo mag-away-away kasi napaka talaga yung sitwasyon. Ako nalulungkot ako dun sa mga nakikita ko na nagsishare tapos nagagalit pagka nag-share yung iba. Diba? Just enjoy lang natin, diba? May kanya-kanya naman tayong karapatan, diba? Kung sino yung gusto nating leader. Ang importante sana kung sino yung mananalo, maging tapat, diba? Maging straight dun sa tungkulin bilang isang pinuno, diba? Para lahat ng tao mag-benefits, diba? Yun lang naman yung importante, diba? Ang mananalo kasi dito sa election, di naman yung mauupo, yung tao dapat yung benefits na matatanggap ng napapalit o yung susunod, yung mga tao yung mag-benefits, diba? Kaya tayo, wala tayong against kahit kanino. Basta, sabi ko nga, boboto tayo pagdating ng eleksyon. Kung matalo, manalo, okay lang yung binoto natin. Ang importante, nagawa natin yung karapatan natin na bumoto, na kung sino talaga yung nafe-feel nyo. Diba? Kaya sa darating na eleksyon, huwag kalimutan si Papa Beck. Joke lang. Hindi, diba? Kasi share lang natin, diba? At least pag ganito palang reaction, pagka nagbabike ka ng mahaba, halos sa 1 oras kang magbike, syempre, dami mo palang masishare, no? Dami mo makakwento. Tapos, hindi ka maiinip kasi pag nagbike ka ng mahaba, syempre, yung pag-iisip mo, hindi magpo-focus na kung malayo. Kasi yun yung isang tip din na sinasabi ko pag nagbabike tayo. Minsan na nagiging problem, ba't napapagod tayo sa pagbabike. Kasi iniisip agad yung nagbabike na malayo ba yung pupuntahan natin, ahon ba yung papadyakan natin. O sabay yung mindsetting talaga, parang negative agad yung tingin na baka hindi ko ma-bike, diba? Yun yung isang sinasabi ko na pagka nag-bike kayo, especially pagka long ride talaga, mindsetting talaga yung isang number 1 na tip pagka magbabike kayo. I-set nyo talaga yung mind nyo kung saan kayo pupunta at ano yung lugar na papadyakan nyo. Kasi kung ahon na yan, huwag nyo isipin na patag yung papadyakan nyo. Isipin nyo ahon. Puro ahon na. Walang katapusang ahon. Isipin nyo. Diba? At least naka-mindset ka na puro ahon. Tapos kung long ride naman, diba? Huwag mo isipin na malayo. Kasi pag iniisip mo, baka hindi ka nga matapos ng ride kasi nalalayuan ka na. Diba? Yun yung mga pwede nating gawin. Kasi yun, katulad nung ginawa ko nga nung naglalaguna, dapat maglalaguna loop kami, hindi nga natapos. Hindi ko iniisip na malayo kasi yun, minindset ko lang na 200 kilometers yung papadyakan ko. Kaya ginagawa ko, maya tingnan ko yung speedometer ko. O 1 kilometer pa lang, 2 kilometers pa lang.
Ako, layo pa. Di ba? Parang nakakapagod. Kaya, yun yung pwede natin gawin talaga na pag-iisip, yung pagma-mindset natin pagka malayo yung papadyakan natin. Ayan, ayan, nandito na tayo. Anong lugar na ba to? Sa may Molino na to. Diba? Ang dami ko na nakwento, pero ayan, na-enjoy lang natin yung pagbabike, diba? Mga papa, ayan, no? May ibang nadaanan tayo, may mga checkpoint din nagche-check dun sa mga walang helmet for the safety of the riders. At ayan, mga papa, enjoy lang, enjoy. Thank you. Sawari ko'y lumipas na ang kaliliman ng araw. Dahan-dahan pang kumigising at ngayon'y papawi na. Muntik na nasanay ako sa aking pag-iisa. Kaya nang iwanan ang wakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang aking mundo. Pagkatuloy pa rin. Minsan ay hinahanap ang alaala ng iyong halik. Inaamin ko kay tagal bang malimutan ito. Kay hirap nang maulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Tanggap na at natututo pang harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang aking mundo. Pagkatuloy pa rin. Muntik na nasanay ako sa aking pag-iisa. Kaya nang iwanan ang wakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang aking mundo. Pagkatuloy pa rin. Yan mga papa, mahaba-haba na pala yung nara-ride natin at mahaba na rin yung pagsasalita natin. Pwede na ata ako maging announcer o kaya maging DJ. Ayan, shoutout muna tayo nga pala kay Papa She. Shoutout sa iyo dyan. Sana sa susunod makapag-ride ulit tayo. At syempre plano natin na dyan naman sa parte sa may parting Rizal. At masubukan naman natin
yung lugar dyan. Yun nga, sabi ko, after nung ride ko dito within Cavite, yan, paunti-unti susubukan natin yung ibang probinsya. Katulad ng Batangas, nakapag-try na tayo ng ilang lugar dyan. Tapos yung Naglaguna tayo. Susunod, Rizal naman, para mabuo natin yung Calabarzon, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal. Ayan, at least nasubukan ni Papa Beck yung lugar niyan. Kahit paano, na-share natin yung experience natin dyan kung sakaling magawa natin. At yun nga, nakapag-ride tayo ng Batangas sa may Sungay Sampaloc, tapos Laguna. Ayan, medyo mahaba-haba yun na bike natin sa Laguna. Tapos yung Cavite, halos naikot naman natin yung lugar sa Cavite. At nakapag-share naman tayo dun sa mga vlog ko. At yun, tama nga, sa Rizal, yun pa yung hindi natin napupuntahan. At ma-schedule natin yan at makasama natin yung kay Papa She. Kaya Papa She, shoutout sa iyo. Sana one of this day makasama kita dyan at mag-guide mo ako dyan sa lugar. Basta wag mo lang akong bubudulin sa mga ride, kasi nung last time natatandaan ko nung sinama mo ko sa Pilin Beast Trail, nabudol mo ako dun nung sabi mong mababa lang yung lusong, walang ya, nung lusong yun parang lusong ng pabulusok na yun. Buti na lang nakakapit ako, Papa She. Pero enjoy naman. Thank you, Papa She. Papa, andito tayo sa may SM Molino. Ito yung bagong bukas na flyover. Yan. Para hindi na masyadong mag-traffic dito. Yan. Yan mga papa, ito nga pala yung sabi ko kanina, yung ginagawang flyover. Paakyat to doon sa intersection. Yung ilalim nan to pagpakaliwa, papuntang Danghari. Yung kadiretsuhan, papaliparan yan, SM Molino. Itong pakanan, ito yung Pabermosa. Ayan, yan yung ginawa nila dito ng Bacoor para hindi na masyadong mag-traffic, kasi talagang medyo traffic kung nakadaan kayo dito sa lugar nanto. Yung kung galing kayo ng Danghari, paakyat kayo ng yan, SM Molino, talagang medyo traffic dyan kasi nga intersection siya. Tapos ito namang Molino Road, tawid ng SM Molino, yan, padiretso niya SM Molino, yan, traffic dyan. Tapos itong pakanan, ito yung pwede kayong dumaan ng Pabermosa o labas ng Aguinaldo Highway. Ayan, kung mapapansin nyo, nilook talaga natin yung Bacoor. Yun yung sinabi ko kanina doon sa mga lugar na dadaanan ko. Ito yung lugar na pagka diniretso mo, Pabermosa yan. Kaya lang kakanan tayo dito sa may Petron Gasoline Station para makapasok tayo papuntang Buhay na Tubig. Ayan mga papa, maraming mga daanan dito, mga pwede nyong daanan in case na matraffic kayo dun sa mga lugar na main road like Aguinaldo Highway. Pwede kayong tumawid dito papuntang SLEX, papuntang Daang Reyna. Ayan, di ba mga papa, at least ayan, nakita nyo yung mga lugar na pwedeng daanan. Tapos itong sabi ko nga doon sa mga vlog ko, maraming bikers dito itong lugar nanto na pumupunta, kasi yun nga, yung Bermosa talagang dinadayo na rin ng mga bikers yung lugar niya, at maganda na rin bike destination. Tapos yun nga, yung dito sa may Danghari, talagang nung araw pa, nung bata pa ako, ilang taon na ba yan, talagang maraming bikers na nagpa-practice dyan, kasi sabi ko nga maganda yung practice ng Danghari. May ahon, derecho, may lusong, diba? Naglalaps din sila dyan yung mga sakalam na magbike nung araw. Yun, kasi kami nung araw pag nagbabike, ano lang, chill lang, yung mga trail na light trail lang, yun lang yung ginagawa namin dyan. Kasi dati medyo bukirin pa talaga yung lugar niyan, mga
ilang years, mga 15, 20 years ago. Parang ilang taon na ba yun? Minus, ganun. Ayan, mga papa, talagang, yun, ini-enjoy lang natin. Kaya, thank you mga papa doon sa mga, again, so mga nag-subscribe to my channel. Sana patuloy kayo sumuporta kay Papa Beck. Tapos, doon sa mga hindi pa, sa mga hindi pa nakasuporta, yung mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, kapatid nyo, asawa nyo, mga kapitbahay nyo, paki-share na rin na please support Papa Beck. Yeah, thank you. God bless po sa lahat. Ayan, mga papa, nasa Nabalayo. Malapit na tayo doon sa Petron na sinasabi ko. Ito yung kakananan natin papunta sa Buhay na Tubig. Ayan. Tapos pag diniretso nyo yan, after ng stoplight, yan na yung kahabaan ng Pabermosa. Ayan, maraming nagbabike dyan. Ayan, nandito na tayo sa may papuntang Buhay na Tubig. Kaya kung mapapansin nyo, may tubig na. Buhay na buhay ang tubig. Hindi ko alam kung bakit may overflow dyan. Pero hindi yan yung reason ba't Buhay na Tubig tawag. Basta basa lang yung karsada. Yun. Ayan, at enjoy lang natin ito. Sawari ko'y lumipas na ang kaliliman ng araw. Dahan-dahan pang kumigising at ngayon'y papawi na. Muntik na nasanay ako sa aking pag-iisa. Kaya nang iwanan ang wakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang aking mundo. Pagkatuloy pa rin. Minsan ay hinahanap ang alaala ng iyong halik. Inaamin ko kay tagal bang malimutan ito. Kay hirap nang maulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Tanggap na at natututo pang harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang aking mundo. Pagkatuloy pa rin. Muntik na nasanay ako sa aking pag-iisa. Yan mga papa, nandito tayo sa may Bahayan Pag-asa yan, itong lugar na to. Nung araw sikat na sikat to kasi ito lang yung isang subdivision din na malaki dito, yung Bahayan Pag-asa. Yan, after nanto magra-right side na tayo. Ito na yung tinatawag na Buhay na Tubig. Ayan, yung may Alphamart dyan. Pag right side natin, ayan, ito na yung Buhay na Tubig. Ayan, ito na yung daanan na pwede tayong lumabas sa may Aguinaldo Highway. Ayan, kung mapapansin nyo, itong Buhay na Tubig, kaliwat kanan to, halos puro subdivision na din. At
medyo yung karsada masikip lang pero hindi naman masyadong nagta-traffic dito. At okay naman yung sitwasyon dito. Pagdating lang dun sa may parang talipapa nila dyan sa may Sita Italia, yun medyo matraffic dyan. Pero itong kahabaanan to okay naman. At kung mapapansin nyo, medyo palusong tong lugar nan to. Pero kung reverse loop ang gagawin natin, paahon naman tong lugar nan to. Kaya yun, sa susunod try natin reverse loop naman, doon naman tayo manggagaling sa kabilang side, paikot naman, para dalawa yung masubukan natin na Bacoor loop, isang reverse at isang forward loop. Tama ba yun? Ayan mga papa, at nandito nga pala yung yung isang branch ni Vans Bicycle Shop sa may Buhay na Tubig. Madadaanan natin yan dyan. At syempre, shoutout kay Papa Nino dyan sa Vans. Ayan, daming customer ni Papa Nino. Back naman. Ayan, shoutout sa iyo, Papa Nino. Ayan, hindi, mabait yan. Binigyan ako ng t-shirt ng Vans eh. Ayan, thank you Papa Nino. At yun, di pa nakakasama mag-ride yan sana one of these days yun, makakasama mag-ride si Papa Nino. Ayan, at mamaya papakita natin yung Vans Bicycle Shop. Mas malaki lang talaga yun doon sa may malapit sa amin, sa may Mabolo branch niya. At maganda doon, naka-aircon, social yung Vans doon eh. Dito kasi electric pa na yun, Papa Nino. Ba't tayo pa aircon itong Vans Bicycle Shop ko dito sa Buhay na Tubig. Kaya mas marami kang customer dun sa malapit sa amin, sa Mabolo eh. Kasi naka-aircon dun. Tapos ang ganda pa ng mga ambience mo dun. Ang ganda ng mga display mo. Kaya dahil customer eh. Ayan, malapit na tayo. Shoutout sa iyo Papa Nino Ayan, napakita natin. Nasa right side yung Vans Bicycle Shop. Watch out! Ayan, Vans Bicycle Shop here at Papa Nino. Yan mga papa, yun yung Vans Bicycle Shop sa Buhay na Tubig. Yun, shout out Papa Nino. Yan, at hindi man tayo naging successful doon sa Laguna Loop natin, pero itong Bacoor Loop, ito tatapusin natin mga papa. Lumipas na ang kaliliman ng araw, dahan-dahan pang kumigising, at ngayon'y papawi na. Muntik na nasanay ako sa aking pag-iisa. Kaya nang iwanan ang wakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, magbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang aking mundo, pagkatuloy pa rin. Minsan ay hinahanap ang alaala ng iyong halik,
Nasanay ako sa aking pag-iisa. Kaya nang iwanan ang wakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Yan mga papa, kung napansin nyo, medyo lumawak na konti yung kalsada dito sa Buhay na Tubig. Ayan, at medyo maganda yung takbuhan dito kasi palusong to eh. At least naka-recover tayo, di ba? Kaya light lang to dun sa mga gusto mag-loop dito sa Bacoor. Subukan nyo at enjoy kayo at okay na rin na practice nyo sa isang araw makapag-ride ng at least 24 kilometers, not bad na talaga, diba? Kahit medyo chill ride lang tayo, importante na enjoy lang natin yung pagbabike. Sabi ko nga, yung benefits na nakukuha natin pag nagbabike tayo, yung matanggal yung stress natin, tapos may exercise tayo, diba? Yun lang yung importante eh, na nagagawa sa biking, diba? Kahit solo ride lang tayo minsan, ayan, importante na-enjoy natin, diba? Parang yung pagbablog natin, ini-enjoy lang natin, diba? Papasalamat tayo dun sa mga naniniwala at sumusuporta, dun sa mga nag-subscribe sa atin, maraming salamat. At dun sa mga hindi pa, ayun, syempre nililigawan ko kayo na mag-subscribe to my channel para ayun, lalo natin pagbubutihan ito para sa inyo at maghahanap pa tayo ng mga bike destination na pwede natin gawin para at least yun, ma-share natin sa inyo yung experience, yung location. Ayan, at kung napapansin nyo, sabi ko nga, hindi tayo masyadong nag-edit tong video to. Kasi, ewan ko bakit itong lugar na to yung hinabaan ko. Kahit itong ibang mga ride ko, medyo matagal. Pero, mas na-enjoy ko atang hindi ikat yung mga ride ko dito. Kaya, sinishare ko sa inyo. Yan, yung mga bagong bikers na gusto subukan yung Bacoor Loop. Try nyo mga papa, 20 kilometers lang paikot to. Ayan, at hindi naman tayo tumigil at nagpahinga. Kasi chill ride lang naman ang takbo natin dito mga papa. Kaya maganda naman ang karsada sa mga dinaanan natin. Ngayon, ito, gamit natin yung MTB ni Papa Beck. Ayan, kaya mga papa, lapit na. Watch lang my vlog until end. Thank you doon sa mga nag-subscribe pala. Nasa 400 subscriber na tayo. Ayan, please subscribe my Papa Beck channel para road to 1,000 subscriber tayo mga papa. Thank you for subscribing my channel. God bless sa lahat. Yan, o nga pala, sabi ko nga pala yan, pagka papunta na tayo sa half ng 1,000 subscriber, sa 500, sabi ko magpaparapol ako ng 5 mug ng Papa Beck. Yun, kaya dun sa mga subscriber ko, tapos hindi ko kayo friend sa FB, yun, i-add nyo lang o kaya request lang kayo ng friend request para mapasama kayo dun sa gagawin kong raffle. Kasi doon ko ginagawa yung raffle sa Facebook account ko, para doon natin i-draw yun kung
yung ibang nakakita nung ginawa ko nung 200 subscriber, nagparapol ako ng 2 mug at ginawa ko online raffle, nag-live tayo sa FB, tapos gumamit tayo ng yung parang ano tawag doon, yung roulette na online. In-input natin yung mga pangalan, lahat ng sumali, at doon natin nirapple yung parang randomizer yun diba? Ngayon ang gagawin natin, simple lang naman yung mechanics natin. Kailangan lang subscriber kayo, tapos pag nag-post na ako ng mechanics doon sa Facebook ko, magko-comment lang kayo doon magko-comment lang kayo na subscriber kayo, i-attach nyo lang yung screenshot nyo dun sa reply nyo na subscriber kayo. Kasi yun lang yung isang natin gagawin natin na mechanic. Simple lang, subscriber lang, tapos kasali na kayo, diba mga papa? Ayan, kung medyo nakatawid na pala tayo ng Aguinaldo, galing na tayo dun sa dulo ng buhay na tubig. Ito na yung Paliko, Imus to. After ng Paliko, Imus, at tatawid tayo ng Real, Bacoor. Yun yung boundary ng Imus, Bacoor, yung Paliko, Real. Ayan, at papunta tayo ng Salinas, tapos yun, balik na tayo dun sa Mabolo. Bali na yung loop natin. Kaya mamaya i-share ko naman sa inyo yung Strava natin, at least makita nyo yung map na ginawa nating loop. Ayan, mga papa, yun, sabi ko mabalik tayo dun sa pag-raffle ko sa 500 subscriber. Subscribe lang kayo, tapos add nyo lang ako sa Facebook, at pag announce nung raffle, yun, magko-comment lang kayo, tapos share nyo lang yung screenshot na subscriber kayo, consider as entry na kayo dun sa paraffle natin. Simple lang yun mga papa. Tapos kung mananalo naman kayo dun sa raffle at malapit lang kayo, syempre pre-deliver yan, ibabike natin yan. At kung malayo naman kayo, pwede naman nating email yan. Tapos kung di man, tingnan natin kung paano, diba? Tapos yun, sa 1,000 subscribers, syempre sabi ko magpaparapol na ako ng jersey ni Papa Beck. Yan, kung mapapansin nyo yung e-cup jersey ko, ayan, sa 1,000 subscriber, yan, promise, magpaparapol tayo ng jersey na may kasamang magden, syempre. Ayan, at hopefully makakuha natin yung 1,000 subscriber bago matapos ang taon, o at least early next year. Ayan, hindi naman natin minamadali. Yun, ini-enjoy lang talaga natin, at nakakatuwa naman, at maganda naman yung nagiging feedback ng mga viewers natin, at yung mga subscriber na sumusuporta. At ayun, mag-comment lang kayo kung meron kayong gustong ma-improve, at gusto tayong marayda ng lugar. Ayun, kung kaya nating puntahan, bakit hindi, diba? At kung gusto nyo naman makasama sa pagra-ride, pwede din naman, diba? Kung gusto nyo makasama akong mag-ride, basta wala lang budulan sa ride, at yung chill ride lang tayo, kasi hindi naman tayo sa kalam na magbike. Yun, talagang lang, enjoy lang natin yung pagbabike, diba? At yun nga, sabi ko dun sa bike destination, sana pala itong Rizal, yung tina-target natin na isang bike destination na gusto natin magawa. Tapos sa susunod yung Parting Norte, sana matry natin yung Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, yan, Cabanatuan yan. Medyo nakikita natin sa mga vlogger na
Ganda ng lugar din dyan ng pagbabike. Sana ma-try natin at masubukan natin na magbike ng ganun kalayo. Pero syempre hindi naman bike all the way kasi medyo nakakapagod naman pag bike all the way. Siguro pag medyo sobrang layo na, syempre dadala tayo ng sasakyan tapos maghanap lang tayo ng place na saan tayo pwedeng mag-stop over at mag-park at doon tayo mag-start pumadyak para pagbalik natin yun lang yung magiging start end ng padyak natin kung saan tayo tumigil, diba? Kaya yun, sana yun in the future makapag-ride tayo dun sa mga lugar na gusto nating masubukan. Kaya ayun, comment lang kayo at o kaya kung ma-invite nyo tayo na mag-ride dyan, why not, diba? Basta sabi ko nga chill ride lang tayo, walang budulan kasi hindi naman tayo sakalang mag-bike, diba? Enjoy lang, diba, mga papa. Ayan, nandito na po tayo sa may Real Bacoor. That's the real in English. Yeah. Wash out Papa Kaloy in Los Angeles. Shout out kay Papa Kaloy nandiyan sa Los Angeles kasama si Papa Glenn. Ayan, shout out sa inyo dyan at enjoy watching my vlog. At ayan, kung napansin nyo nga pala mga papa, medyo yung gamit nating camera medyo bagong gawa to nahulog kasi to nung vlog ko nung nag-ride kami sa Ibiya, nahulog, nagasgas yung lens kaya pinalitan ko. At yun, siyempre hindi pa tayo nakapagpalit ng bagong camera, pinagawa lang natin baka mamiyakonti pagka naman meron dyan test ng mga camera, diba? Why not, diba? Yun lang yung natin. Kaya ito, tinatsaga lang natin at okay naman yung pagkaka-repair ng camera, kaya lang minsan may nagsishake siya kaya pagtsagaan nyo lang muna habang ito pa lang. Pero syempre in the future, ayun, kailangan natin improve din yan para sa mga viewers natin, para kahit paano hindi makalug. At pag nanonood kayo, syempre kahit paano stable. Syempre ganun din naman diba, yung mga nagsisimula talaga, hindi naman tayo nagsisimula na agad-agad. Yan, nasa left side natin yung e-cup, shout out sa e-cup wash and dry. Yan, nandyan po yung location ng aking laundry. Kaya dito sa mga malalapit sa lugar ko sa Bacoor, Imus, ayan, kung may time kayong bumisit doon sa laundry ko at may mga marumi kayong jersey at damit, magpalabala kayo, may discount yan, may discount, libre tope. Libre yung full service. Ang babayaran nyo lang yung laba, syempre laba, wash and dry, sabon, diba? Pero yung discount o yung pagtutupe, yung full service, syempre ayun, pwede, diba? Ayan mga papa, yan yung ginamit nating jersey ni Papa Beck, yung e-cup laundry. Kaya kulay puti diba? Kasi siyempre laundry yung business, kailangan malinis, diba? Kailangan malinis tingnan yung jersey natin, diba? Kaya dun sa mga nagkaroon na ng e-cup jersey, ayan, thank you pag sinusuot nyo yung jersey, yan, siyempre nagiging isa na ako dun sa number 1 fan nyo. Proud ako dyan syempre na ginagamit nyo yung jersey ko. Kaya thank you at kahit paano na-advertise nyo syempre yung laundry ko. Kaya thank you dun sa nagre-request ng jersey. Yun, don't worry, in the future syempre basta okay, why not, diba? Kaya yun, pray lang tayo mga papa na maging successful tayo sa lahat ng ginagawa natin. At
enjoy lang natin yan. Ayan, nandito na tayo mga papa, nasa Salinas na tayo. Yan yung barangay hall ng Salinas. At malapit-lapit na tayo pabalik ng Mabolo. At yan, after nga, bago pala to, yun, makimimit natin si Papa Biker Erwin. Yan, kasama natin yan dito, nagba-vlog din. Kaya, ayan, watch nyo at mamimit natin, madadaanan natin. Pati yung bicycle shop na pinagpapagawaan natin minsan. At ayan, pakita ko sa inyo yung pagkikita namin. At sana in the future, Papa Erwin, ayan, makapag-ride din tayo together. Ayan, makapag-kwentuhan tayo while riding bike. Diba? Kaya thank you sa mga nakikinig. At ayan, malapit na tayo. Watch this vlog. Ayan, medyo pagod na ata ako. Watch out! Sexy na! Papa, nagbakorlop ako! Nakita ko si Papa Bear! Ba ka ba? Kanina doon ko rin, Cho. Last mo na ako Lasong na? Katala inikot ko, nagbakorlop ako. Oh, diba? Hindi natapos yung Laguna. Sa Bacoor ako umikot. Recover ko to. Yan mga papa, ayan, diba? Ang saya na meet natin yung mga kapadyak natin dyan. At ayun, sana one of this day makapag-ride tayo, Papa Biker Erwin. Ayan, at minsan dyan tayo tumatambay at nagpapagawa ng bike. Kaya yan, shoutout kay JS Bicycle Shop dito sa may Salinas 1. Drop by lang kayo at okay dito gumawa din. Kaya pasyalan nyo lang dito sa Salinas 1. Ayan mga papa. At malapit na matapos itong pagka-bike natin. At ayun, nadaanan lang natin sila. At ayan, konting kwentuhan. Yan yung kagandahan talaga pagka nagbabike, di ba? Daming natin nakikita at nakakabatian. Yun yung nakita kong isang maganda sa bike community na kahit di mo kakilala nga yung nakakasalubong mo, pag nagbabike, di ba? Yung respect to each other. Yung binabati mo sila, especially yung pag umaga, diba? Good morning, diba? Ganyan yung mga greetings ng mga bikers, diba? Kaya ang ganda ng bike community. Yung tanguan lang pagka nakasalubong mo, saka yung tulungan. Yun yung isa sa nakita kong maganda talaga dito sa mga bikers. Pagka may nasiraan, tulungan. Tapos pagdating sa karsada, pagka nagbike, yun, okay naman. At nakakatuwa naman at yung respeto nga na bawat isa. Siguro doon, ma-advise ko lang doon sa mga bago, yung mga batang nagbabike. Ayun, sana makuha nila yung ganong attitude ng mga bikers na yung respeto. Tapos pagdating sa karsada, enjoy nyo lang yung pagbabike. Wag natin gawing parang racing ground o yung lugar ginagawa natin karerahan. Sabaga yung benefits lang na gusto natin makuha, diba? Kasi may mga lugar naman na pwede tayong pagbikan ng pwedeng kumarera. Katulad ngayon, ang dami kong napapanood sa YouTube, sa BRC, diba? Pag gusto nyo kumarera, diba? Pwede kayong sumali, diba? Hindi naman kailangan professional, basta tama lang yung gamit nyo sa pagbabike, pwede kayong sumali dun sa karera. Tapos kung gusto nyo naman ng mga practice, siguro hanap lang kayo ng mga lugar na hindi yung main road na maraming sasakyan, kasi siyempre
mas risk yun mas delikado. Diba? Pwede kayong mag-practice kumarera doon siguro sa mga lugar na subdivision na hindi pa natatapos, o kaya yung mga karsadang hindi pa nadadaanan. May mga ganung lugar pa naman siguro na pwedeng pag-practicean. Wag lang talaga dito sa mga ganitong road na maraming sasakyan kasi yun delikado, di ba? Kaya dun sa mga baguhan na magbabike o dun sa mga bata, syempre medyo mainit yan sa pagbabike Unlike dun sa mga medyo matatagal na magbike at alam na yung sitwasyon before, kasi sabi mo nga noon nung araw excuse me po, nung araw nung nagbabike kami, parang bihira yung aksidente nga maririnig mo pagka involved yung bikers. Pero ngayon medyo dumadami nakakalungkot lang na makakita tayo ng kapwa nating bikers na may ganung mga sitwasyon. Kaya yun, yung isang advice ni Papa Beck dun sa mga bikers na enjoy lang kung sa karsada talagang bike destination road, biking lang, walang halong karerahan o kasi minsan yung nagiging pagka nagkakabiruan na karera, diba? Kaya mas malakas yung pwedeng mangyari na mga aksidente, diba? Hindi natin maiwasan yan pero mape-prevent natin, yun yung pwede natin gawin. Kaya again, dun sa mga bikers yun, enjoy lang at ride safe tayo, mag-pray tayo pag magbabike. Tapos again, thank you sa lahat ng subscriber at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe Papa Beck. Ayan, at wow, medyo mahaba talaga yung nagawa kong vlog. Thank you, sana nag-enjoy kayo at may nakuha kayong tips at idea doon sa mga na-share natin. Kaya maraming salamat po. Again, ingat po kayo at lagi ride safe po tayo. Thank you. God bless at enjoy. Paul! Yun o! Shoutout nga dyan! Ikot ako ng Bacoor nag-Bacoor loop ako. Yeah. Yan mga papa, natapos natin yung Bacoor loop. Yan, nandito na tayo. Thank you for watching. Ride safe sa lahat. God bless. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel, Papa Beck. Thank you. God bless. Dahan-dahan pang kumigising at ngayon